Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Guro, tuluyan ng tinalikuran ng inyong alagad ang mga makamundong kalayawan at matagal nang nawala ng gana sa pagkain sa mundong ito. Nang marinig ito, ngumunguya ang ating bida ng may pagkainis. Wala ka bang respeto sa iyong guro? Ano pa ang saysay ng pagkultibo kung hindi para sa ganito? Sa nakita niyang iyon, napabuntong hininga si Hong Chi-yi, walang magawa, at napilitan niyang tanggapin ang tusok ng karne mula sa ating bida. Pagkatapos, kumagat siya ng isang piraso, habang sa loob-loob niya'y patuloy na nagrereklamo tungkol sa ating bida. Si Lin ay isang kakaibang nilalang sa mundo ng cultivation. Ano bang maganda sa simpleng ihaw na to? Ngunit nang kumagat siya ng isang piraso, isang pagsabog ng lasa ang pumuno sa kanyang bibig, dahilan para lumaki ang mga mata ni Hong Qian. Ang hindi mapigil ang sarap ay nagtulak sa kanya na kumuha pa ng isa pang kagat. Hindi niya namalayan, damaloy na ang luha sa kanyang mukha. Si Hong Chi-yi ay hindi pa nakaramdam ng ganitong kaligayahan sa buong buhay niya. Tinitingnan ni Yunlin ang owa na reaksyon ni Hong Xianya, at hindi niya maintindihan kung bakit ito umiiyak. Si Hong Xianya naman ay napalalim sa pag-iisip. Noong bata pa siya, palagi siyang gutom at nangangarap lang na makatikim ng karne. Ang pakiramdam ng kaligayahan ng una niyang matikman ito ay umapaw sa kanya ng mga emosyon na hindi niya maipaliwanag. Simula nang pumasok siya sa landas ng cultivation upang maging immortal, nakatuon lang si Han Johnny sa pagpatay at paghahangad na maabot ang rurok ng martial path, hindi na pinapansin ang mga simpleng bagay sa buhay tulad nito. Doon lamang niya napagtanto ngayon na kung ang cultivation para maging immortal ay nangangahulugan ng pagtalikod kahit sa mga simpleng pagnanasa gaya ng pagkain, wala pala iyong saysay. Nakaupo si Yunlin malapit at nagulat nang makita si Hong Chi-yi na naglalabas ng isang napakalakas na aura. Tahimik siyang napaisip, ito ba ay breakthrough? Early stage Yuaning, middle stage, late stage, peak, perfection, isang pag-iisip, divinity. Diyos ko, isang stick lang ng ihaw at nag-breakthrough na siya. Ang talento nitong taong to ay labis na laban sa langit. Sa sandaling iyon, sumiklab din ang sariling cultivation ni Yunlin. Isang aurang parang naglalagablab na phoenix ang bumalot sa paligid. Nakita ito ni Yunlin at ngumiti ng may kasiyahan. Xiao Hong, binabati kita sa breakthrough mo sa divinity. Tunay akong masaya para sa iyo. Malapit na ang cultivation mo sa antas ng aking master. Ngunit sa oras na iyon, tiningnan siya ni Hong Qian ng may matinding galit. Ngayon na nag-breakthrough na siya, gusto na niyang tapusin agad ang katawa-tawang relasyon nila bilang master at disciple. Matapos kumain, umupo si Yunlin ng komportable, ipinikit ang mga mata at nagsabing, Xiao Hong, nakakain na ako ng karne, at nag-advance pa ako. Halika rito at bigyan mo ng masahe ang balikat ng iyong master. Pagkarinig nito, napalingon si Xinyi kay Yunlin, ang kanyang mga mata ay puno ng nakakatakot na enerhiya. Bagong-bago pa lang ang kanyang pag-angat sa divinity, ngunit inuutusan siya ng ating bida na para bang walang nagbago. Lalong kumulo ang kanyang galit, at habang iniisip ito, lalo siyang naiinis. Tahimik niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan at tinaas ang kamay upang tapusin si Yunlin. Ngunit bago pa niya magawa, isang boses mula sa labas ang biglang sumigaw. Tinatawag si Ye, Master Peck, na ikinagulat niya. May isang lalaking nagmamadaling pumasok, nagbigay galang at nagsabing may mahalagang ipinapatawag ang master sa main hall. Nagulat si Yunlin nang marinig ito. Isang araw lang at buhay na naman siya. Sa pagkabigo ng pagtatangka sa pagpatay, galit na galit si Xinyi ngunit pinilit niyang kumbonsihin ang sarili. Mahina pa rin ang ating bida. Marami pang pagkakataon para kumilos. Ramdam ni Yunlin na may masamang mangyayari, kaya agad siyang nagmadali, iniwan si Qian. Pagbalik niya, sinabi ni Yi na dapat ipagpatuloy ni Xinyi ang pagmasahe sa kanyang mga paa.
Pagkarinig nito, sumabog sa galit si Shinyi at sumigaw, nakakagalit to. Ano bang tingin mo sakin, alipin? Dapat kanina pa kita pinulbos, ikaw na walang hiya. Samantala, sa Shintian sect sa loob ng meeting hall, seryoso at puno ng pag-aalala ang mga ekspresyon ng lahat hinggil sa kinabukasan ng kanilang sekta. Dumating din noon si Yunlin. Napansin siya ni Yunlan at tinawag, Junior Brother Yi, nandito ka na pala. Nag-aalala, tinanong ng ating bida ang lahat, naglagay ba ang sekta ng ganitong kalaking formation dahil may nangyari? Sa mabigat na tinig, sumagot si Yunlon, ilang taon na ang nakalilipas, ang Wei Kingdom, na pinuprotektahan ng Shintian sect, ay nagpadala ng distress signal sa atin. May mga kakaibang insidente sa buong bansa kung saan maraming tao sa iba't ibang lugar ang isa-isang namamatay. Kakaiba ang mga kamatayan, lahat ng dugo ay naubos sa mga bangkay. Lalo pang lumalala ang sitwasyon. Sa Wei Kingdom, may mga lungsod na milyon ang populasyon ngunit ngayon ay naging kakilakilabot na tanawin na puno ng bangkay. Ayon sa pagsusuri ni Yunlan, naniniwala siyang may demonic object na nagdudulot ng kaguluhan. Nagpadala na siya ng grupo ng mga disipulo para imbestigahan, ngunit lahat sila ay nawala na parang bula at hindi na nakabalik. Hindi pa rin nalulutas ang problema. Ngayon, may isa pang mas mabigat na balita. Kaninang umaga, iniulat ng Wei Kingdom na kritikal na ang sitwasyon. Kumalat na ito sa mga karatig bansa. Kapag patuloy pa itong lumala, posibleng malugmok sa kaguluhan ang Wasteland Province. Kapag dumating ang panahon ng pagtanggap ng mga bagong disipulo sa Shintian sect, para na tayong nahulog sa bangin. Napakunot ang noo ni Yunlin. Ganon ba talaga kabigat? Kumalat ng ganito kalawak pero walang nakapansin o nakagawa ng paraan. Umiling si Shenhua, marahil lahat ng nakakita ay patay na. Kung magpapatuloy to, dagdag pa ni Shenhua, maaaring mawala ng mga tagapagmana ang Shintian sect at unti-unting manghina. Ang Wasteland Province ay palaging mahirap para sa mga cultivator at kayang kontrolin ng Yuaning ang lahat ng direksyon. Bukod pa rito, nasa labas pa ng Wasteland Province ang Wei Kingdom. Paano magkakaroon ng problema na hindi kayang lutisin ng Shintian sect? Nalito si Yunlin at hindi nakatanggap ng malinaw na sagot sa kanyang mga tanong. May mas nakakatakot bang puwersa sa likod ng lahat ng ito? Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang system na may bagong mission, pumunta sa Wei Kingdom at alamin ang ugat ng banta. Kapag natapos, makakatanggap ka ng gantimpalang hindi mo maiisip. Nakinig si Yunlin ng may interes at nag-thumbs up. System, talagang alam mo ang tamang timing. Matapos tanggapin ang bagong mission mula sa system, humarap si Yunlin kay Yunlan at sinabi, naiintindihan ko ang mga alalahanin mo. Ayon sa sinabi mo, nagsimula ang problemang ito sa Wei Kingdom ilang taon na ang nakalilipas at ngayon ay siyang pinakamalubha. Isang seryosong lugar iyon. Kaya naman, ang ugat ng problema ay naroon. Kaya, ako mismo ang pupunta roon. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Yunlan at kampanteng ipinagkatiwala kay Yunlin ang mahalagang tungkuling ito. Nang hindi na nag-aksaya pa ng oras, mabilis na tumakbo ang ating bida. Bago pa siya makapagbigay ng karagdagang tagubilin, bigla na lang siyang nawala na parang ipu-ipu. Iniwan si Yunlan na medyo walang magawa. Pati si Xian ay napilitan siyang ikumpara sa isang malakas na bagyo. Habang pinagmamasdan ang kanyang silutang unti-unting naglalahos sa malayo, bahagyang nagpakita ng pag-aalala si Daiho. Talaga bang kayang lutisin ni Master Pequai ang kakaibang problemang ito? Nang marinig ito, pinagalitan siya ni Chen Shui na nasa tabi niya. Bobo ka talaga dito sa maliit na lugar na tinatawag na Wasteland Province. Ano ba naman ang kayang maghamon sa isang Diyos? Kung hindi niya kaya ito, wala nang pag-asa ang probinsyang ito. Mahigpit na sinabi ni Yunlan sa lahat, magkultiba kayo agad. Huwag masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Huwag ninyong sayangin ang pag-asa sa atin ng mga nakababatang kapatid. Sabay-sabay namang sumagot ang lahat, naiintindihan.
Sa silangang bahagi ng Wasteland Province, labas ng kaharian ng Wei, mabilis na tumatakbo ang ating bida at Zion Yi. Palihim na nagtataka si Xin Yi, bakit kaya ganun kaatat si Yunlin na pumunta sa isang bansang dukha tulad ng Wei Kingdom. Pagbalik mula sa pagpupulong, habang iniisip ito, lihim din niyang pinagpaplanuhan na humanap ng pagkakataon upang saktan o harapin si Yunlin sa kanilang paglalakbay. Maya-maya, dumating sila sa silangang bahagi ng Wasteland Province, sa loob ng nayon ng Tao Hua. Nang makita ang kaguluhan, naisip ni Yunlin na baka sinalakay ito ng mga tulisan. Kaya iminungkahi niya kay Qin Yi na bumaba at tingnan. Hindi natuwa si Qin Yi at inisip, simpleng bagay lang to, pero kailangan pa niyang makialam. Sa nayon ng Tao Hua, labis ang paghihirap ng mga taga rito. Nakaluhod ang pinuno ng nayon sa harap ng kampo ng Blackwind, paulit-ulit na nagmamakaawa. Mga Ginoo, kilala kayong alamang mahirap ang aming nayon. Karaniwan ay nag-aalaga lang kami ng manok, bibe, at kambing. Kung gusto ninyo, kunin na ninyo. Pero pakiusap, huwag ninyong saktan ang mga inosenteng tao rito. Ngunit ang isinukli sa kanya ay isang kakatwang ngiti mula sa arroganteng Blackwind camp. Ang pinuno ng kampo, na tila walang pakialam sa buhay ng tao, ay walang awang iniunat ang kanyang paa at sinipa ang pinuno ng nayon hanggang sa mapalugmok ito sa lupa. Sa sakit, umubo ito ng dugo. Pagkatapos ay malupit na tumawa ang pinuno ng kampo at malamig na sinabi, "Mamatay ka na lang ng maayos, para hindi na masakit." Agad na umatake ang mga tauhan ng kampo, bawat isa'y may mabangis na mukha. Hawak ang kanilang mga espada, at sabay-sabay na sumugod. May isang sumigaw ng malakas, "Umatras kayong lahat." Gagamit na ng banal na kasanayan ng pinuno ng kampo. At sa sandaling iyon, pinakawalan ng pinuno ang kanyang banal na kasanayan patungo sa mga taga-nayon, na nagdulot ng labis na takot at gulo. Puno ng mga sigaw at pagmamakaawa ang buong lugar. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ni Qin Yi. Ang kasanayang ito ay kahawig ng ginamit ng kanilang kaaway noong napaligiran sila ng mga pangunahing banal na lupa sa gitnang rehiyon. Napansin ni Yunlin ang ekspresyon niya at tahimik na nagtanong kung kilala niya ang kasanayang iyon. Ngunit agad itong itinanggi ni Qin Yi at nagkunwaring nagsabi, parang galing lang sa isang masamang sekta. Nakita ni Yunlin ang kanyang pagkairita at tinaasan siya ng kilay, "Oy, bata, anong problema mo?" Ngunit lihim ding nag-aalala si Xin Yi, iniisip, kung talagang kaaway nga ito, baka hindi na kami makabalik ng buhay mula sa biyahe na ito. Sa sandaling iyon, nawalan na ng lakas ang mga taga-nayon, magulo ang kanilang mga banal na kaluluwa, at sumisigaw sila sa matinding hirap. Hindi na niya pinayagang magpatuloy pa ang kalaban. Mabilis na nakialam si Yunlin, hinawakan ang balikat ng kalaban at sinabing tumigil na. Nagalit ang pinuno ng kampo dahil naistorbo siya, lumingon at sumigaw ng malakas, "Lintik ka! Sino ka? May lakas kang sirain ang plano ko. Gusto mo bang mamatay?" Hindi umimik ang ating bida at marahang pinisil ang braso ng kalaban, agad itong sumabog. Sa takot, napaupo sa lupa ang pinuno ng kampo at sumigaw sa sakit nang makita ang kanyang braso na wala na. Kalma lang na sinabi ng ating bida, "Huwag kang magpanik. Pwede namang mag-usap ng maayos." Nang makita ito ng kanyang mga tauhan, nanginig sila sa takot. Maging ang pinuno ng Blackwind ay namutla ng matintong isang cultivator pala sa antas ng Divine Transformation Realm ang kaharap niya. Agad siyang nagmakaawa para sa kanyang buhay. Sa pag-usisa ni Yunlin, nalaman niyang dati pala itong bantay sa palasyo ng Wei Kingdom. Ngunit dahil nakakita siya ng isang bagay na hindi dapat niyang makita, iniutos ng prinsipe na siya ay ipapatay. Ayaw mamatay ng walang laban, desperado siyang tumakas mula sa palasyo. Malamig siyang tinanong ni Yunlin tungkol sa sinasabi niyang lihim na nakita niya at hinggil sa kanyang kasanayang galing sa masamang kultibasyon. Sa puntong iyon, sinabi niya ang lahat. Habang nasa palasyo pa siya, madalas niyang makita ang prinsipe na palihim na pumupunta at lumalabas sa likod ng bundok,
ngunit hindi siya nang ahas na mag-usisa pa. Tungkol naman sa masamang kasanayan, itinuro iyon sa kanya ng isang misteryosong organisasyon habang siya ay tumatakas. Gayunman, hindi niya alam ang tunay na pinagmulan ng mga ito. Nang marinig ito, nagtatakang nagtanong pa si Yunlin, totoo bang basta ka nalang tinuruan ng kasanayang iyon ng walang kapalit? Mahinang bamulong ang pinuno ng kampo, ang tanging hiling lang nila ay patuloy kong gamitin ang kasanayang ito para higupin ang dugo at lakas buhay ng iba upang mapalakas ang aking kultibasyon, at sa kanila ako patuloy na tuturuan. Para lang maprotektahan ang sarili ko, wala akong nagawa kundi sumunod. Bukod doon, wala na akong alam pa. Pagkarinig nito, napag-isip-isip ni Yunlin, may isang napakalaking organisasyon sa likod nito, at may kaugnayan ang kanilang mga kilos sa mga kamakailang sobrenatural na pangyayari. Nakatayo sa gilid si Xin Yi, hinihimas ang baba habang malalim na nag-iisip, ang paraang ito ng pagtuturo ay kahawig ng kanya. Posible bang buhay pa siya? Pero bakit siya lilito sa Wasteland Province? Sa sandaling iyon, nagsalita ang ating bida at tinanong, Xiao Hong, ano sa palagay mo? Ngunit umiling lang si Xin Yi, nagkukunwaring walang alam. Sa kanyang isipan, lihim niyang iniisip, kung ang sobrenatural na pangyayaring ito ay gawa nga niya, walang magagawa si Yunlin, na isa lang Divine Transformation Realm, laban dito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang ating bida, itinaas ang kamay at inilapat ito sa noo ng pinuno ng kampo. Tingnan natin kung ano talaga ang itinatago mo. Pagkadampi pa lang, nakaramdam ang pinuno ng kampo ng matinding sakit. Sa kanyang ilalim na kamalayan, nasulyapan ni Yunlin ang isang alaala, isang grupo ng mga misteryosong taong nakaitim na kapa, at isa sa kanila ay nagtuturo ng kasanayan sa pinuno ng Black Wind Camp. Pagkatapos ng alaala, bigla na lang tumigil sa paghinga ang pinuno, may bula sa bibig, at bumagsak sa lupa. Mula sa mga alaala, may mahalagang impormasyong nakuha si Yunlin kaya agad niyang sinabi kay Xin Yi, pumunta na tayo sa Dewey Palace. Nanlamig ang titig ni Xin Yi at marahang pinalo ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, nilamon ng apoy ang grupo ng mga tauhan, sabay tili nila sa sakit. Nabigla at napatitig ang mga taga-nayon, walang masabi. Nakita ito ni Xin Yi at nagtanong, Guro, mali ba ang ginawa ko? Hindi ba karapat-dapat mamatay ang mga magnanakaw na ito? Sa wakas, nakapatay din ako para maibsan ang galit ko na matagal nang naiipon. Ngumiti ang ating bida at nagtaas ng hinlalaki, paulit-ulit na tumango sa papuri. Nagdiwang ang mga taga-nayon, ang diwata'y nagtatanggol sa mga tao, kumikilos sa ngalan ng langit. Habang buhay na magpapasalamat ang nayon ng tao sa dalawang makalangit na nilalang. Samantala, sa silangang palasyo ng Dewey, nakaupo sa trono ang emperador ng Dewey na may mabigat na ekspresyon. Malaki ang ibinaba ng populasyon ng Wei Kingdom nitong mga nakaraang taon. Kapag nagpatuloy ito, tuluyan ng mawawasak ng Chaong ang aking kaharian. Nais kong malaman kung matutulungan tayo ng walang kamatayang guro mula sa Xi'an Tian sect upang mapagtagumpayan ang suliraning ito. Nakatingin ang mga ministro sa kanya na may halong pagkabalisa at pagdadalawang isip. Sa oras na iyon, narinig ang tinig ng isang bata mula sa labas, Ama. Isang maliit na prinsesa ang tumakbo papasok sa bulwagan, sabik na nagulat, Ama, may nakita akong dalawang immortal na lumilipad papalapit. Pagkarinig nito, agad na napatalon sa tuwa ang emperador. Ano, siguradong sila ang walang kamatayang guro mula sa Xi'an Tian sect. Mga ministro, halina't sumama kayo sa akin para salubungin sila. Sa labas, nakatayo ang ating bida at Zion Yi na may kahangahangang tindig. Ang kanilang buhok ay sumasayaw sa hangin. Sa mga namamanghang ekspresyon ng lahat, ngumiti si Yunlin at nagsabi, Xiao Hong, talagang kahanga-hanga ang napiling paraan ng guro na magpakita, hindi ba? Nakakrus ang mga braso ni Xin Yi, kunwaring pumupuri. Matalino ang guro, pareho rin ang iniisip ko. Pagkasabi noon, lihim siyang natuwa sa sarili at bahagyang ngumisi.
Sentimental siya, lahat alam iyon. Tingnan natin kung paano mo haharapin ang nalaman mo tungkol sa Tia Song. Sa oras na iyon, huwag kang lalapit sa akin para magmakaawa na iligtas ka. Nang makita siya ng emperador, agad itong nagtipon ng mga kamay at tapat na nagsabi, malugod naming tinatanggap ang pagdating ng walang kamatayang guro. Itinaas ng ating bida ang kamay at malakas na nagsalita upang magbigay ng kapanatagan, ako si Yunlin, ang master pick ng Misty Pick mula sa Xiantian sect. Dumating ako rito upang tulungan kayong harapin ang krisis, kaya't huwag kayong mag-alala. Labis na natuwa ang emperador sa narinig. Sa ngalan ng mga tao ng Wei Kingdom, lubos akong nagpapasalamat sa inyo, makalangit na nilalang. Mayroon ba kayong nais o ipapagawa? Bumaba si Yunlin at tanging humiling ng lugar na matutuluyan upang makapagpahinga. Masayang sumagot ang emperador, walang problema. Sumama po kayo, personal ko kayong ihahatid. Sabay-sabay silang naglakad, sinusundan ng ating bida at Xianyi ang mga hakbang ng emperador ng Dui. Samantala, sa isang tagong sulok, may isang taong palihim na nagmamasid sa pagdating ni Yunlin. Nababahala siya sa kakulangan ng mga handog para matulungan ang kanyang guro na makamit ang rurok ng pagiging Diyos. Ngunit nang makita si Yunlin, pakiramdam niya'y nakahukay siya ng ginto. Sa kabuuan, nagpadala ang Xiantian sect ng pangkat para hanapin ang pinagmulan ng Tia Song. Ngunit bigla na lamang nawala ang pangkat ng mga cultivador na parang bula, walang iniwang bakas. Sa kasalukuyan, nasa bingit ng pagkawasak ang Wei Kingdom dahil sa Tia Song. Polala ng polala ang sitwasyon kaya't napilitan si Yunlin na akuan ang mapanganib na misyong ito. Sa oras na iyon, inis na inis si Hong Chi sa taong nakahilata sa upuan at nag-iisip. Kanina parang aso sa pagsunod, ngayon naman sobrang pabaya. Paano makakaabot sa pagiging Diyos ang isang taong tamad buong araw? Mabuti na lang, sa ganitong takbo, malapit ko na siyang lampasan sa cultivation. Pagdating ng panahong iyon, mas tiyak na makakakilos ako laban sa kanya. Nakahiga si Yunlin sa upuan, kumakain ng ubas, kalahating nakapikit habang nakatingin kay Hong Xianyi. Xiao Hong, puro maliliit na pokano lang ang iniisip mo. Sa huli, ikaw rin ang tatamaan. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ginawa mo akong target mo. Habang nakahilata pa rin, tinawag niya, Xiao Hong, hindi ka ba interesado kung paano magkultiba ang isang guro? Bilasan mo, kumuha ka ng tubig para mahugasan ko ang aking mga paa. Kapag komportable na ako, tuturuan kita kung paano magkultiba. Galit na galit si Hong Chi, pinipiga ang kamao at nangangintab na ang mga litid sa kanyang noo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin na tila gumigiling sa isa't isa. Tinanong niya, ano ang sinabi mo? Sa kanyang isipan, isa lang siyang Diyos sa lupang ito kung saan ang mga aso ay kumakain ng bato at ang mga manok ay kumakain ng graba, tapos magtuturo siya sa akin ng cultivation. Maraming immortal ang natuto ng mga teknik na itinuro ko noon. Kung talagang maipapasa mo iyon, ituturing na kitang guro. Nakita ng ating bida na nakatayo pa rin siya at tila tulala kaya't pinagalitan, anong tinutulugan mo riyan? Ayaw mo bang umunlad? Bata ka pa, gusto mo na yatang magretiro ng maaga. Lumingon si Hong Chi na maitim ang mukha. Bigla niyang naramdaman ang bugzo ng pag-aalsa. Ako ang pinuno ng Baiwa Demon Sect, tapos huhugasan ko ang paa mo. Mas mabuti pang kalabanan na lang kita ngayon. Sa sandaling iyon, may tinig mula sa labas na tumawag, ipinaparating ko po sa dalawang kagalang-galang na immortal, nakaranas muli ng kakaibang pangyayari ang Wei Kingdom. Mayroon po akong mahalagang ulat. Nagbalik si Hong Chi sa katinuan at tumingin sa labas ng pinto. Umupo ng tuwid ang ating bida at nakakunot noong nagtanong, sino ang? Ito ba? Sagot ni Xiao Hang, ako ang nakatatandang prinsipe ng kaharian ng Wei. Dagdag pa ni Xiao Hang, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng kaharian ng Wei. Umaasa pa rin ako na pahihintulutan ako ng immortal na makipagkita sa kanya.
Iwinasiwas ng ating bida ang kanyang kamay upang buksan ang pinto at sinabi kay Xiao Hang, pumasok ka. Ano ba ang napakaapuran? Pumasok si Xiao Hang, mas lalong nanigas ang kanyang mukha sa seryosong anyo. Sinuri siya ng ating bida mula ulo hanggang paa, tahimik na nagmamasid. Ito ba talaga ang prinsipe na naglipol sa mga tulisan? Hindi siya mukhang katulad ng sinasabi ng iba. Talaga bang ganoon? Lumuhod si Xiao Hang sa harap ni Yunlin at nagsabi, kagalang-galang na immortal, hindi ko kailanman nagawang sabihin sa aking ama ang lihim na ito. Pinaghihinalaan ko na ang mga kaguluhan sa daan ay nagmumula sa likurang bundok ng palasyo. Ilang gabi na ang nakalipas, nakita ko ang ilang may itim na paniki na palihim na pumapasok sa isang kuweba. Bukod pa rito, maraming mga alila at eunuko sa palasyo ang misteryosong nawawala nitong mga nakaraang araw, kaya naniniwala ako na may kaugnayan ito sa kanila. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo at alam kong taglay mo ang pambihirang kakayahan. Sa ngayon, ikaw lamang ang makapagliligtas sa mga tao ng kaharian ng Wei. Taos puso kong umaasa na kikilos ka at tatapusin ang mga paniki sa likurang bundok. Hinimas ni Yunlin ang kanyang baba, nag-iisip. Hindi naman nakaramdam ang aking banal na kamalayan ng anumang kakaiba sa likurang bundok. Paanong naglalakas loob itong taong ito na magsinungaling ng lantaran? Iniisip ba nila na hanggal ang iba? O baka may sumusuporta sa kanya na may sapat na taktika para tapatan ako? Sa isip na iyon, sinabi rin ni Yunlin, sige, dalhin mo ako sa kuweba na sinasabi mo upang siyasatin. Naisip ni Yunlin, tingnan natin kung anong klaseng gamot ang nasa loob ng iyong banga. Labis ang tuwa ni Xiao Hang at agad na lumabas, magalang na inaanyayahan ang ating bida na sumunod, at, sinabi, maraming salamat, kagalang-galang na immortal. Mangyaring sumunod kayo, sa tulong mo, tiyak na mawawala na ang panganib sa kaharian ng Wei. Nang makita ni Hong Chenyi na umalis si Yunlin kasama si Xiao Hang, sinabi niya, sige na nga, mamaya ko na lang sisingilan ang utang mo. Sa madilim na pasilyo, patungo silang tatlo sa kuweba. Bigla na lamang lumitaw ang munting prinsesa at laking gulat niyang makita sila. Aba, kapatid ko iyon. Araw-araw masama ang ugali niya. Ilang beses nang pinagsabihan siya ng ama, ngunit ayaw pa rin magbago. At ngayon naglalakas loob pang makipagtagpo ng palihim sa dalawang immortal mula sa Xintian sect. Kailangan ko agad itong iulat sa ama. Pagdating nila sa likurang bundok, nanguna si Xiao Hang. Pagkalipas ng kaunting lakad, nagsalita si Yunlin, Prinsipe, hindi naman mukhang tirahan ito ng mga paniki. Huminto si Xiao Hang at sumagot, nandito na tayo. May misteryosong ngiti ang ating bida at tumawa, sa wakas, nandito na tayo. Ngayon, kailangan kong makita kung ano ang iyong tinatago. Sa sandaling iyon, lumabas ang tunay na kulay ni Xiao Hang, humarap siya, matalim ang tingin, at tumawa ng malakas. Noong una, hindi ko inakalang malilinlang kita. Ngunit hindi ko inaasahan na kusang loob kang susunod sa akin. Sobra ka talagang kumpiyansa sa sarili mong kakayahan. Pero hindi mo ba alam na laging may mas makapangyarihan sa mundo? Durog niya ang piraso ng jade sa kamay at malakas na nagsalita. Akala mo ba kaya mo kaming pigilan mag-isa? Huwag mong isipin na dahil isa kang master pick ng Xintian sect ay maaari mo nang ituring ang sarili mo bilang isang immortal. Yi Junlin, ngayon, dito na ang magiging libingan mo. Habang mas lalong nanlilisik ang kanyang mukha, tumangala siya sa mga kumikislap na anino sa itaas at sumigaw, mga nakatatanda, kumilos na kayo. Agad namang inilatag ng mga nakatatanda ang 5 patong ng banal na pambibitag na formasayon. Lumipad sa itaas si Elder Shuaming, isang Yuanying late-stage cultivator, at sumigaw, Master Yi ng Xintian sect. Sumisikat ang pangalan mo nitong mga araw. Isa ka lang namang maliit na master pick, ngunit kaya mong pumatay ng isang Demon King ng nascent soul stage. Itinuro siya ng lalaking nasa likuran at tumawa, haha. Sayang lang dahil sa 5 patong ng banal na pambibitag na formasyong ito,
kahit yaong mga nasa Divine Transformation Realm ay mahirap makaligtas. Nakatiklop ang mga braso ni Xiao Hang habang nakatayo sa ibaba at nagutos. Mga ginoo at ginang, kumilos na kayo agad. Tandaan, huwag masyadong marahas. Mas mabuti pa ring buhayin siya para magamit ng ating Panginoon. At para naman sa babaeng nakapula, alisin ninyo ang kanyang kapangyarihan sa cultivation. Habang nagsasalita siya, dinilaan niya ang kanyang labi na puno ng kalaswan. Ang prinsipe na ito ay gustong dahan-daang malasap siya. Bumuga ng nakamamatay na enerhiya si Hong Qiyi, lumingon at matalim na tumitig dito, galit na tinanong. Anong sinabi mo? Sa tindi ng galit, iwinasiwas ni Hong Qiyi ang kanyang kamay at sumigaw. Ayoko sanang makisali rito, pero dahil hindi ka marunong manahimik at naglakas loob ka pang galawin ang aking reverse scale. Mula sa kanyang palad ay sumiklab ang nag-aalab na enerhiya na agad nagwasak sa kanilang formasayon. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Hang sa takot at pautal-utal na nasabi. Siya, winasak niya ng isang hampas. Sunod-sunod siyang umatras, hindi makapaniwala. Imposible, nabasag ang God-binding formation. Maging ang ilang matatandang elder ay napaatras dahil sa lakas ni Hong Qiyi at napasigaw. Crown Prinsipe, hindi namin inasahan na ang pinuno ng Xian Tian sect ay magdadala ng disipulo mula sa Divine Transformation Realm. At higit pa, mukhang katumbas ng mortal grade ang kanyang kakayahan, kung hindi niya mababasag ang aming God-binding formation. Napakunot ang noo ni Xiao Hang at lihim na minura ang mga matatanda. Mga walang silbi. Sana makapagsilbi pa kayo ng may silbi sa ating Panginoon. Habang iniisip niya ito, pinagpawisan siya ng malamig at pautal-utal na nagsabi. Fairy, mag-usap tayo ng mahinahon. Sa kapangyarihan mo ngayon, kapag sumama ka sa aking Panginoon, walang hanggan ang iyong magiging potensyal. Lalong nag-apoy sa galit si Hongxi at malamig na sinabi. Naglalakas loob kang akitin ako. Sisiguraduhin kong hihilingin mong sana'y mamatay ka na lang. Agad siyang nagpakawala ng naglalagablab na atake ng palad kay Xiao Hang. Bumulwak ang apoy at binalot ang buong katawan nito. Nagpumiglas siya sa loob habang malakas na sumisigaw sa hirap. Nakasimangot ang ating bida at napabuntong hininga. Sayang, marunong ka talagang tumama sa kilati. Ngunit agad siyang naging seryoso, tumingin kay Hongxi, at nagsabi. Tama na yan. Huwag mo siyang patayin, may mga tanong pa ako sa kanya. Pagkarinig nito, iwiniwasiwas ni Hongxi ang kanyang kamay at napawi ang apoy sa katawan ni Xiao Hang. Lumapit si Yunlin at malamig na tinanong. Saan ang Panginoon mo? May kakayahan ba siyang mapasunod ang isang nilalang mula sa Divine Transformation Realm? Tapat na sumagot si Xiao Hang. Ang Panginoon ko ay dating isang immortal mula sa Central Region. Kahit ang isang maliit na nilalang sa Small Divinity Realm ay hindi kayang makipantay. Mas mabuti pang ngayon pa lang ay magpasakop na kayo sa kanya. Kapag nagpakita na siya, mahihirapan pa kayong mamatay ng gusto ninyo. Napangisi ang ating bida. Magpasakop. Nakakatawa. Tingnan natin kung gaano katagal niyang kayang magtago. Sa ngayon, papatayin ko muna ang isa sa inyo. Pagkasabi nito, pinalipad ni Yunlin sa himpapawid ang isa at nagsabi. Nataranta ang mga elder ng Shueming sect at naisip. Bakit siya rin ay nasa Divine Transformation Realm? Paano magkakaroon ng dalawa sa Wasteland Province? Hindi pa siya tapos magsalita nang agad niyang pinadala ang isa pa, para makipagkita sa mga manok, at nagsabi. 2, sinundan ito ng 3, 4, 5. Itinuro ni Yunlin si Xiao Hang at nagsabi. Ikaw na lang ang natitira. Takot na takot si Xiao Hang at nagsabi. Teka, sandali lang. Pero agad narinig ang desperadong sigaw nito. Panginoon, iligtas ninyo ako. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw mula sa kagubatan. Samantala, ang emperador kasama ang munting prinsesa at mga sundalo ay nagmamadaling nakasakay patungo sa kuweba.
Pagkakita sa pagsabog, itinuro ito ng prinsesa at nagtanong. Ama, ano iyon? Ang pulang liwanag ay nakakatakot. Nag-aalala ang emperador at nag-utos. Magmadali tayo at tingnan. Sana ligtas ang immortal. Nakatayo lamang si Hong Chi-yi, nag-iisip habang nakatingala. Ang aura na ito, pamilyar. Siguradong siya iyon. Kahit kaya ko siyang labanan, ang muli siyang kaharipan, may kakaibang kaba akong nararamdaman. Bagbog at sugatan si Xiao Hang, ngunit nang maramdaman ang aurang iyon, napatawa siya ng malakas. Sa wakas dumating na si Master. Dumating na ang oras mo para mamatay. Lumabas si Xia Tanjo na may malakas na aura, at tiningnan sina Junlin at ang kanyang disipulo ng may paghamak. Nang makita siya ni Yunlin, wala itong ipinakitang takot at kalmadong nagtanong, ikaw ba ang utak sa likod ni Tia Song? Akala ko isa kang pagong na nagtatago ng ulo, takot lumabas. Oo nga. Sagot ni Tianju habang namumula ang mga mata, nakatingin ng may kay-abangan kay Yunlin. Isang cultivador mula sa Wasteland Province, aminado ako, may kaunting kakayahan ka, pero wala kang karapatang lumaban sa akin. Sa katunayan, ang matandang kaibigan mo sa likod mo ang mas nakakakuha ng interes ko. Tumingin si Hong Chi sa kanya ng may masamang ekspresyon at diretsyong sinabi, Demonyo ng dugo, hindi ko akalaing buhay ka pa. Medyo nabigla si Yunlin at napakunotno sa sarili, iniisip, anong kaugnayan ni Xiao Hong sa taong ito. Unti-unting bumaba si Shi Tanjo at tumayo sa tabi ni Hong Xianyi, muling binanggit ang bansag na, Demon ng Dugo. Itong titulong ito ay pinagkaisahan at pinatay ng mga dakilang banal na lupain sa gitnang rehiyon mahigit 200 taon na ang nakalipas. Pagkatapos noon, wala nang nakabalita sa akin. Hindi ko akalaing maaalala mo pa ako. Nagpakita ng hayagang paghamak si Hong Chi at tumawa, kung sino man ang nakaranas ng laban na iyon sa rurok ng lakas, imposibleng makalimutan. Sa isip niya, mahigpit niyang kinagat ang labi at inisip, si Xianju ang pinakamalakas noon sa tunay na immortal na kaharian. Sa pagkain ng dugo ng iba para mabuhay, nagturo rin siya ng masasamang kasanayan sa maraming tagasunod. Kung hindi siya mapipigilan, tiyak na magdadala siya ng kapahamakan sa hindi mabilang na buhay. Sa huli, nagbalikwas siya at kinuha ang lahat ng enerhiya mula sa kanyang mga tagasunod upang patatagin ang sarili. Dahil sa sobrang kasamaan ng kanyang paraan at sa bilis ng pag-angat ng kanyang antas, nagkaisa ang pinakamalalakas na puwersa para lipulin siya. Pati ang pinuno ng landas ng demonyo ay napilitang makilahok. At ngayon, nakakagulat na buhay pa ang kilalang-kilala at kinatatakutang demonyo ng dugo. At muling nagpakita sa pinakamahirap na lugar, ang Wasteland Province sa silangang teritoryo. Kung makarating sa gitnang rehiyon ang balitang ito, tiyak na magiging napakalaking eskandalo. Sa gusot na anyo, gumapang si Xiao Hang at tinawag si Xianju na Master, Panginoon, sa wakas nandito ka. Gusto nila akong patayin. Dapat ipaghiganti mo ako. Tumingin si Shi Tanju, sinipat siya, at pasiga na. Sinabi, walang utang na loob na bata. Sa isang matalim na tingin lang ay kaya na niyang kitilin ang buhay ni Xiao. Napasigaw ito sa sakit at bumagsak sa harap ni Hong Qinyi. Tumingin si Hong Qinyi nang may pagduduwal at paghamak, tunay nga, ang mga pamamaraan ng demonyo ng dugo ay ang pinakamasama sa lahat ng masamang sekta. Pati sariling disipulo, ginagawan ng karahasan. Lumapit si Shanjo kay Hanggi na malamig ang mukha at bamulong, isa lang siyang disipulo. Madali akong makakahanap ng kapalit. Pero kung gusto mong patayin siya, hindi ko siya patatawarin. Tumingin si Shanjo at simpleng nagtanong, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Nasa gilid lang ang ating bida, kumikislap ang mga mata, sabay palakpak at sigaw, aba, may malaking balita tayong masisilap dito. Anong klaseng script to? Umatras si Hong Chi, nakakunot noo, pagod ang tingin at nagtanong ng sunod-sunod. Nasaksihan kong giniling ng pira-piraso ang immortal mong katawan ng 4 na dakilang banal na sandata. Pati dugo mo, tuluyang naglaho.
Paano ka nakaligtas? Tumawa ng malakas si Shitanjo at sumagot, mga hanggal na nag-aakalang sila'y matuwid? Bago pa man yun, itinabi ko na ang isang patak ng dugo ng aking buhay at itinago sa isang lihim na lugar. Pagbagsak ko, ang patak na iyon ang tumulong para mabuhay akong muli. Pero, parang pareho lang tayo, hindi ba? Puno ng ambisyon at kasamaan ang kanyang mukha habang nagsasalita, malinaw ang pagbabante kay Hongqian. Sa ngayon, nagmamadali akong ibalik ang lakas ko habang ikaw ay nasa maagang yugto pa lamang ng banal na pagbabago. Mas mabuti pang sumuko ka na at ibigay sa akin ang lahat ng dugo mo. Sa ganoon lang tayo maaaring magkasama magpakailanman. Umatras si Hongqian, mariing kinagat ang ngipin, dumilim ang mukha, at puno ng galit at pagkasuklam sa kanya. Sumigaw siya, sadyang baliw ka talaga. Noong nasa gitnang rehiyon pa tayo, ilang beses na kitang tinanggihan. Ngayon na ako'y muling isinilang, wala ka pa ring pagsisisi. Pinakawalan ni Hongqian ang kanyang kapangyarihang pinapagana ng galit at tinanong ito, akala mo ba na dahil nasa rurok ka ng pagka-Diyos ay kaya mo na akong talunin? Tumawa ng malakas si Shanjo at sinabi, sige, mabuti. Mas lalo kang lumalaban, mas lalo akong ni-excite. Para sa iba, ang lumaban sa mas mataas na antas ay may kaunting posibilidad pa, pero para sa akin, isa lang itong ilusyon. Maging si Hongqian, na kasing kumpiyansa, ay tumawa rin at sinabing, kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Matapos iyon, ginamit din niya ang 5 sukdulang banal na teknik. Nang makita ni Shianjo ang teknik na iyon, kumunat ang kanyang noo at sinabi, ito ay. Wala nang bakas ng panlilibak sa kanyang mukha nang pakawalan niya ang Blood Fierce Palm laban sa teknik ni Hongqian. Nagbanggaan ang dalawang teknik, na nagresulta sa isang napakalakas na pagsabog. Nakunat ang noo ni Tianju habang maingat na sinusuri ang taong nasa kanyang harapan, iniisip sa sarili. Imposible ito, napaka-dominant ng apoy na ito. Nasa unang yugto pa lang ng pagka-Diyos, pero kayang baliin ang Blood Fierce Palm ko. Saan niya natutunan ang kasanayang ito? Patuloy na nag-ipon ng enerhiya si Hongqian para sa isa pang galaw at sinabi, simula pa lang yun. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang Frosty Flame Strike patungo kay Shianjo. Nangingipin si Shianjo habang nag-iipon ng lakas upang salubungin iyon, saka sumigaw, isa ka lang tol unang tauhan. Matapos iyon, pinakawalan din niya ang Soul Devouring Blood Spear. Patuloy na nagbanggaan ang dalawang teknik. Matagumpay na na-freeze ng Frosty Flame Strike ni Hongqian ang bahagi ng kanyang braso. Hindi makapaniwala si Shanjo at sinabi, anong uri ng apoy ang kasanayan mong ito? Bakit napaka-demonyo? Nito, ipinwersa niyang igalaw ang kanyang katawan at agad na dinurog ang mga tipak ng yelong bumalot sa kanyang kamay, saka sumigaw, wasakin mo. May ngiti ng interes sa kanyang mukha, tumawa siya ng malakas kay Hongqian at sinabing, hindi na ako magtataka kung bakit ka nakakuha ng atensyon ko. Talagang pinaliligaya mo ako. Nakakuha ka siguro ng malaking oportunidad nang umalis ka sa gitnang rehiyon at kumuha ka ng isang malakas na guro, hindi ba? Hindi itinanggi ni Hongqian na tinanggap niya ang isang tagapagsanay, ngunit mapagmataas niyang tugon, wala kang pakialam doon. Sa kasanayang ito, makakapasok ako sa landas ng pamamayani sa gitnang rehiyon. Sa kanyang isipan, lihim siyang namangha sa lakas niya, iniisip. Hindi ko akalaing sa tulong ng 3,000 flame scripture, ang blood demon na minsang naghari sa gitnang rehiyon ay kaya ko na ngayong supalan. Pero hindi ko maaaring ipaalam sa kanya na ang kasanayang ito ay itinuro ng isang Diyos mula sa Wasteland Province. Nakatingin si Shanjo kay Hongqian na may nagliliwanag na masamang enerhiya sa kanyang mga mata at nagsalita. Kung hahayaan kitang lumakas pa, baka hindi na kita kayang supalan. Kaya nakakalungkot, pero dito na magtatapos ang lahat. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng Immortal Demon Realm. Sinabi niya iyon habang pinapakawala ang kanyang kapangyarihan. Samantala, sa mga lungsod ng Wei Kingdom,
Lahat ng tao ay sumisigaw sa sakit habang nilalapatan ng pagsipsip ang kanilang blood chi. Tulong! May magligtas sa akin. Ayokong mamatay. Lahat ng blood chi ay dumadaloy patungo kay Shanju. Nakatayo siya roon, sinisipsip ang lahat at tumatawang mayabang. Ang pakiramdam na ito ay tunay na kamangha-mangha. Matagal na akong may hawak sa mga taong ito bilang pagkain. Kapag ginusto ko, agad kong madaragdagan ang aking lakas. Sa likuran niya, nagsalita rin si Yunlin. Xiao Hong, huwag ka nang mag-aksaya ng oras at tapusin mo na siya. Nina si Hong Chi sa narinig na boses ni Yunlin at sumigaw pabalik. Hindi mo ako kailangang utusan. Nangingipin si Hong Xianyi habang nilalabanan ang matinding presensya sa kanyang harapan, iniisip. Buwisit, paano nauwi sa ganito? Akala ko ang ating bidan ay lalapit sa akin para humingi ng tulong kapag hindi na niya kayang labanan ang Blood Demon, at iyon ang oras na ako'y kikilos. Pero sa nangyayari ngayon, mukhang maaaring hindi na rin siya magtagal. Habang nakatingin sa dambuhalang Shanjo na may nakakapanghinjing presensya, naisip ni Hongxi, nakapasok na ba siya sa Integration Realm? Unti-unting umangat sa langit ang pulang buwan. Umalangaw-ngaw ang boses ni Shi Tianju. Noon, gamit ang katawan kong ito, kahit sa gitna ng malaking digmaan ng mga puwersa ng katwiran at kasamaan, kailanman ay hindi ako napag-alamang. Maging ilang matatandang halimaw mula sa Holy Land na nagsanib puwersa upang gamitin ang immortal weapon ay hindi nagawang tuluyang wasakin ang aking immortal body. Ngayon, ang aking immortal body ay nakabawi na ng 70%. Kapag nilamon ko na ang lahat ng nilalang sa Wasteland Province, naniniwala akong sa pagbabalik ko sa buong lakas, kahit sa Central Region ay wala nang sinumang makakatapat sa akin. Itinaas niya ang kamay at pinangunahan si Hong Xianyi ng matinding presyon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag dumating ang oras, sarili mong kapahamakan ang aabutin mo. Napatingala si Hong Xianyi na nanginginig sa takot, iniisip, ang taong ito, nakarating na talaga sa Integration Realm. Bumuo siya ng handsil at sumigaw, delikado ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang Purple Flame Split Heaven Technique upang bumuo ng proteksyong enerhiya sa paligid niya. Itinaas ni Shanju ang dambuhalang kamay upang durugan ang proteksyon ni Hong Qiani na desperadong lumalaban. Ngunit malinaw ang naging resulta, kahit lumaban si Hong Qian ng lampas sa kanyang antas, hindi siya nakatagal ni isang hampas. Agad siyang nagsuka ng dugo. Nanggigil siya at nagpasya na gawin ang isang desperadong hakbang. Makipaglaban sa isang blood demon sa ganitong antas ay tiyak na kamatayan. Wala akong ibang magagawa kundi sunugin ang aking dantian at ibuhos ang lahat. Sumanib siya sa isang divine dragon at sumigaw, Purple Flames, wasakin. Galit ng nag-aalab na dragon. Habang umaatake, itinaas ni Xianju ang kamay upang harangin ng madali ang atake ni Hangkia at natawa. Walang silbi. Tigilan mo na ang walang saysay na paglaban. Ang galaw mo'y parang kurot lang laban sa aking immortal blood domain. Pinagsama niya ang kanyang kamay sa kamao at sumigaw, tapos na. Nakangunot ang noo ni Hong Qianyi habang binalot ang katawan niya ng Holy Flame. Iniisip niya, ginamit ko na ang pinakamalakas kong galaw, ngunit walang epekto. Ano na ang gagawin ko? Muling umatake si Shanju ng nakamamatay na hampas, haha, gumuho ka sa akin. Direktang nabasag ang depensa, dahilan para magsuka ng dugo si Hong Qiani at mapalipad sa hangin. Dumating ng sakto ang grupo ni Emperor Dui. Nang makita ang nangyayari, agad siyang sumigaw, Supreme Immortal. Maputlang tumawag ang maliit na prinsesa, Ama. Anong uri ng halimaw ito? Nakakatakot. Nakangunot ang noo ni Emperor Dui at nanggigigil sa kaba, iniisip, ito ba ang pinagmulan ng Songrei na nagdala ng kapahamakan sa Dui? Kahit ang Supreme Immortal ay hindi siya kaya. Dito na ba magwawakas ang aking kaharian? Sa gitna ng makapal na alikabok, paulit-ulit na umalangaw ang pag-ubo ni Hong Xianyi.
Gumapang siya mula sa guho, bagbog ang buong katawan, iniisip, ganito na lang ba magtatapos ang aking landas patungo sa pagiging immortal matapos kong paghirapan makuha ang kapangyarihang ito? Hindi ko matatanggap. Kailangan ko na bang lumuhod sa walang hiya na si Ji Jun? Ang aminin na mas mahina ako sa kanya ay napakalaking kahihiyan. Isa pa, nasa peak pa lang siya ng Divine Transformation Realm, malayo pa ang pagitan sa Integration Realm. Talaga bang makakatulong kung makikiusap ako sa kanya? Natawa si Shanju ng malakas, mayabang na nakatingin kay Hong Qian. Tayo'y mga cultivador na naghahangad ng immortalidad. Kung ayaw mong mabuhay kasama ko, sa oras ng iyong kamatayan ay isama muna ang iyong asensya sa aking katawan. Hayaan mong dalhin ko ang iyong mga hangarin at tapusin ang mahabang landas patungo sa immortalidad. Muling tumama si Shanju ng kritikal na hampas kay Hong Chenyi. Napatitig ito pataas na puno ng kawalan ng pag-asa, iniisip, tapos na. Sa sandaling iyon, wala nang laman ang kanyang isipan, marahil ay purong likas na instinct ng kaligtasan, o baka naghahanap lang siya ng kahit anong paraan para mabuhay. Wala na siyang pakialam kung mawawalan siya ng mukha at sumigaw, "Master, iligtas mo ako." Napatigil si Shanju at nagsabi, "Master, totoo ngang may tinuturuan ka." Isang anino ng ating bida ang biglang lumitaw, at halos pabulong ang kanyang tinig. Magaling na alagad, naisip mo rin sa wakas ang iyong guro. Sa isang iglap, nakatayo na si Yunlin sa harap ni Hong Chenyi, naglalabas ng napakalakas na aura. Matingkad ang tingin niya kay Xianzhu at mariing sinabi, "Ang guro niya, ay ako." Pagkakita sa ating bida, totoong nagngit-ngit si Xianzhu. Tinuro pa niya at kinutya si Hong Chenyi. "Hindi ko akalaing babagsak ka sa ganitong antas. Pati ba naman isang walang kwentang basurang galing sa probinsya ng Wasteland na ngayon lang nakarating sa Divine Transformation Realm ay gagawin mong guro? Isa kang tunay na kahihiyan ng daan ng demonyo." Kagatlabi lamang si Hong Qian sa galit, walang magawang sagot. Kahit nalabis ang puot niya kay Yunlin na laging nag-aalipusta sa kanya, sa huli, ito pa rin ang nagligtas ng kanyang buhay. Ngayon, sa harap ni Xianzhu, naramdaman niyang malapit na siyang sapitin ng kapahamakan. Ngumisi ang ating bida, walang kapantay ang kay-abangan sa kanyang mukha. "Maaari ko bang intindihin na minamaliit mo ako, ha?" Walang pakialam si Xianzhu at sagot. "Walang kwentang peste, wala kang alam sa taas ng langit o lalim ng lupa. Noong kasagsagan ko, kaya kitang lunurin sa isang dere lang." Matindi ang pinsala ni Hong Qiyi, gumagapang at nanginginig habang tumitingala kay Yunlin. "Patawad, guro, hindi ko alam na hindi mo pala kayang tapatan ang Blood Demon, at humingi pa ako ng tulong. Kung kaya mo pa, mabuti pang tumakas ka." "Tumakas? Walang ganyan," mariing sagot ng ating bida. "Tingnan mo na lang kung paano papatayin ng guro ang taong yan para sayo." Sa tapang ng pahayag ni Yunlin, tumawa si Xianzhu na parang nakarinig ng katawa-tawang biro. "Papatayin mo ako? Ni isang atake hindi mo kaya? Ano ang inaasahan mong ipantatakot mo sa akin? Katangahan!" Ibinaba niya ang kamay na parang papaluan at sumigaw, sadyang hanggal. Nakita ni Hong Qiyi ang malaking kamay na papalo sa kanya at sigaw, "Iwan mo na lang ako, guro. Umalis ka na agad." Sa isip niya, tapos na. Ngunit sa kabila ng desperadong sigaw ni Hong Qian niya, nakatayo lang ang ating bida, nakapamewang, parang manunood ng palabas. Gaya ng hula niya, agad nag-react ang sistema sa matinding kalaban at nag-anunsyo. Ding! Natukoy na ang host ay inaatake ng isang late-stage integration realm. Automatikong ina-activate ang passive effect, mas malakas ang kalaban, mas lalakas ang host. Tumanggap ng cultivation mula sa mid-stage integration realm. Pagkarinig nito, ngumiti si Yunlin na parang tiyak ang tagumpay. Dumiretso ang atake ni Xianzhu kay Yunlin, ngunit nakatayo pa rin ito ng walang bakas ng kaba. Galit na galit si Xianzhu. "Imposible. Paano mangyayari ito? Isa ka lang na divinity.
Bigla siyang natigilan. Hindi ka divinity. Nasa integration realm ka na. Ba? Gulat din si Honianyi. Ano? Matagal na pala niyang itinatago ito. Kunwari lang palang isang divine monk, sa likod pala ay isang dakilang kapangyarihan ng integration realm. Kaya pala lagi niya akong ginagalit dati. Nakaasa pala siya sa cultivation niya. Buti na lang at hindi ko siya tinuluyang kalabanan noon. Sa itaas, tuwang-tuwa ang maliit na prinsesa at sinabi sa ama. Mukhang napakalakas talaga ng Supreme Immortal. Gusto ko ring maging tulad niya. Pero napabuntong hininga pa rin ang Emperor Dewey, hindi pa panatag. Ngunit ang kalaban ng Supreme Immortal ay ang napakalakas na Tia Song, na may immortal body pa, kaya magiging napakahirap pa rin. Masayang tumawa ang ating bida, nakangising parang hari. Ito ba ang pakiramdam ng makapasok sa integration realm? Parang sa isang pitik lang, kaya kung sirain ang langit at lupa. Dahan-dahan siyang lumipad papalapit sa kalaban. Unti-unting nakabawi si Xianzhou at mariing sinabi. Kahit pareho tayong, sa larangan ng integration, ang pagitan ng kakayahan mo bilang ligaw na cultivador at sa akin ay kasing laki ng langit at lupa. Ipapakita ko sa iyo, isang probinsyanong walang alam, kung ano ang tinatawag na tunay na lakas. Pagkasabi nito, binitawan niya ang isang makapangyarihang suntok. Si Yunlin, na ayaw nang makipagtalo, ay sumagot lamang ng ilang magagaan na salita. Ikaw ang hindi nakakaunawa kung ano ang tunay na lakas. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang napakalaking tunay na katawan at ginamit ang Human King Seal para umatake. Sa isang hampas na iyon ay agad na nagdulot ng malaking pagsabog. Si Tianzhu ay tinamaan at napaatras habang napapangiwi sa sakit. Nang gagalaiti siyang tumitig kay Yunlin. Tumawa ng malakas si Yunlin, mayabang na nagsabi. Ito ba ang tinatawag mong malaking agwat ng kakayahan? Sa isip niya, ang Human Emperor Seal na pinalakas sa pamamagitan ng suspended system ay umabot na sa antas ng malaking tagumpay. Mas malakas ito kaysa noong unang beses ko itong ginamit. Galit na galit si Tianzhu, sumugod at sumigaw. So ano ngayon? Hindi mo pa rin ako mapapatay dahil sa aking immortal na katawan. Habang tumatagal ang laban, lalo kang mawawalan ng tsansa laban sa akin. Tahimik pa rin si Yunlin at nag-isip. Medyo kakaiba itong Immortal Blood Domain. Pero ayos din, tamang-tama para subukan ang bagong galaw. Itinaas niya ang kamay at nagsabi. Tingnan natin kung uubra ito. Pinagdikit niya ang mga kamay upang bumuo ng isang teknik. Alam niyang ang kasanayan ng mahiwagang talento na ito ay umabot na sa kasukdulan, kaya sa isang galaw lang ng nilikha niyang Great Wild Taming Heaven Finger ay handa na siya. Binanggit niya, unang daliri, gapyusan ang langit at lupa. Ikalawang daliri, durugan ang mga bundok at ilog. Ikatlong daliri, lipulin ang lahat ng nilalang. Ikaapat na daliri, wasakin ang kalangitan. Bawat hampas ng Great Wild Taming Heaven Finger ay bumagsak kay Tianzhu. Naguluhan si Tianzhu at naisip. Lintik, ano na naman to? Mabilis siyang tumayo sa posisyon, bumuo ng teknik at sumigaw. Binabawi ko ang sinabi ko kanina. May karapatan kang ang makipaglaban sa akin. Ikaw at ako, wala nang pagtatago. Isang galaw para pagdesisyonan ng buhay at kamatayan. Itinaas niya ang kamay at binigkas. Blood Hero Selection. Tumayo siya roon, tiniis ang hampas ni Yunlin. Umubo ng dugo si Tianzhu at bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Namumula ang kanyang mga mata nang sabihin. Sino ka ba talaga? Nakita niyang si Yunlin ay may nakakatakot na aura, dahilan para matakot siya at maisip. Paanong may ganitong halimaw sa maliit na wasteland province? Ganito na ba kalakas ang mga henyo sa labas mula nang huli akong lumabas? Samantala, si Hong Chenyi ay napalunok at nanigas sa kinatatayuan, iniisip. Sobrang lakas, sa harap ng teknik na to, ang 3,000 flames ay wala pa rin. Kaya pala ganun siya kakumpiyansa kanina, ni hindi niya pala ako pinapansin.
Buka-palad na ipinakilala ni Yunlin ang sarili kay Tianju bago siya bumalik sa 10 Directions of All Buddhas. Ako ay mula sa Xian Tian Sect, Master Pick, Misty Pick, Yunlin. Ngumisi si Tianju, ayaw maniwala, iniisip. Imposible. Noong pumasok ako sa Wasteland Province para mag-imbestiga, ang Xian Tian Sect ay wala pang master na nakakaabot sa divinity. Galit niyang sinabi, Yunlin, naaalala na kita. Malakas niyang sinuntok ang hangin at binigkas. Blood Transformation Great Method. Agad na binalaan siya ni Hong Chenyi. Masama to. Tatakas siya. Kapag nakatakas siya, malala ang magiging kahihinatnan. Unti-unting naganyong blood si Tianju at humalaklak. Yunlin, sa susunod, hindi na ako magiging kampante tulad ngayon. Pagkasabi nito ay tuluyang naging blood chi at lumipad palayo. Ngumisi si Yunlin at nagsabi, panahon na. Itinaas niya ang kamay at hinawakan ang ulo ni Tianju. Ngayon ay dama na ni Tianju ang takot at nagsabi, sandali, hindi pa ako handang matapos ito. Nanlamig ang ekspresyon ni Yunlin at sinabi, ang pagsipsip ng dugo ng mga mortal, ang galit ng mga Diyos, maglaho ka na sa mundong ito. Pagkasabi nito, pinisil niya ang kamao at pinadala si Tianju sa kanyang mga ninuno. Unti-unting naglaho ang usok, at si Hong Chenyi, hawak. Hawak ang kanyang sugat, lumapit siya at tinitigan si Yunlin, iniisip, noon, ang dugo demonyo ay nakapagdulot ng matinding takot sa gitnang rehiyon, pero ngayon ay napakadali lang nitong natalo sa kamay niya. Sa itaas, ang mag-ama na sina Emperador Dewei ay tuwang-tuwa at nagsabi, kahanga-hanga. Natalo na ng kataas-taasang immortal ang pinuno ng mga demonyo. Sa wakas, naligtas na si Dei. Maraming salamat, kataas-taasang immortal. Unti-unting pinawi ni Yunlin ang kanyang kapangyarihan at naglakad papalapit. Iwinasiwas niya ang kamay at tumawag, sistema, nasaan na ang mga gantimpala ko? Maging maagap ka, huwag mo akong hintayin pang magpaalala. Tandaan mo, propesyonal ka. Sumagot ang sistema, heto na, heto na. Ito ang gantimpala para sa gwapo at matikas na host. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng mahiwagang buto na may mga inukit na rune na maaaring magbigay ng pinakamataas na antas ng likas na katawan sa gagamit. Ang nakatakdang hinaharap ay magiging isang kataas-taasang nilalang. Nais po ba ng host na ito'y itali na ngayon? Agad na sinabi ni Yunlin, kataas-taasang nilalang. Ganon ba talaga kagaling? Bilasan mo at ipakita sa akin, hindi na ako makapaghintay. Sinimulan ng sistema ang pagbubuklod ng kataas-taasang buto kay Yunlin at inanunsyo na matapos ang pagbubuklod, ang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng host ay lubos na tataas. Matagumpay ang pagbubuklod. Binabati kita, host. Si Hong Chenyi ay nakatingin kay Yunlin na pawis at nanginginig ang mga binti. Iniisip, ano bang ginagawa ng taong ito? Ang bagzo ng enerhiya mula sa kanya ay nakapagpapatindig balahibo. Hindi ko alam kung anong pambihirang pagkakataon ang nakuha niya. Kung hindi, imposibleng may isinilang na tulad niyang walang kapantay na henyo dito sa Wasteland Province. Kailangan ko muling suriin ang tunay niyang lakas. Kailangan kong magsanay ng mabuti upang makalusot agad sa realm ng integration. Kapag nagawa ko iyon, saka ko lang siya magagawang kontrolin. Bumaba ang emperador at prinsipe ng Wei, lumuhod sa harap ng ating bida, at nagsabi, maraming salamat, kataas-taasang immortal, sa pagliligtas sa mga tao ng kaharian ng Wei. Itatala ng kaharian ang pangyayaring ito sa kasaysayan upang maalala ng susunod na henerasyon ang kabutihang loob ng kataas-taasang immortal. Iwinasiwas lang ni Yunlin ang kamay at payak na tumugon, hindi ninyo na kailangang magpasalamat. Ang maging mabuting emperador at mahalin ang bayan ay higit pa sa lahat. Masayang nagtipon ng mga kamay ang munting prinsesa at nagsabi, aalalahanan ko ang mga turo ng kataas-taasang immortal. Maaari ko bang itanong, kataas-taasang immortal, maaari ba akong sumali sa Shen Tian Sect? Gusto ko ring pumatay ng mga demonyo tulad mo.
Nanlaki ang mata ni Yunlin habang tinatitigan si Xiaolinger. Lumitaw din ang impormasyon, pangalan, Xiaolinger. Kasarian, babae. Cultivation, wala. Talento, mataas na antas ng espiritual na ugat ng tubig. Katayuan, prinsesa ng kaharian ng Wei. Napabulalas siya habang nakatingin sa maliit na batang babae sa kanyang harapan, iniisip na hindi masama ang batang ito. Iwinasiwas ni Yunlin ang kamay, tumugon na may kumpirmasyon, at sinabi sa kanya, maganda talaga ang espiritual na ugat mo sa tubig, Ling. Isa kang magandang binhi, kung iyan ang hangarin mo, pumapayag ako. Nang marinig ito, labis na natuwa si Emperador De Wei at halos hindi makapaniwala. Totoo ba? Mabilis na nagpasalamat si Linger sa kataas-taasang immortal. Namula ang mukha ni Xiaolinger at muling nagsabi, Linger ay taos-pusong nagpapasalamat, kataas-taasang immortal. Sabi ni Emperador De Wei, kataas-taasang immortal, iniligtas mo ang kaharian ng Wei at tinanggap si Linger. Sa ngalan ng aming mga mamamayan, lubos ang aming pasasalamat. Nais ka naming imbitahan na manatili sa palasyo ng ilang araw. Tumingin si Yunlin kay Hong Xianyi at sinabi, sige, fair na. Pagbalik sa villa, huminga ng malalim si Hong Xianyi, saka diretsyo nang umangat mula Divine Transformation Realm patungong Peak Realm. Ramdam niya ang matinding lakas at nagsabi, sa wakas, gumaling na ang aking mga sugat. Ang aking realm ay umabot na sa Divinity Peak mula nang simulan. Kung kultibahin ang 3,000 flames at inumin ang Pildores, lubos na tumaas ang bilis ng aking cultivation. Talagang pambihira ang kanyang mga pamamaraan. Mariin niyang pinisil ang kanyang kamao, ngunit, may kinikimkim na galit kay Yunlin, at inisip niya, kahit na iniligtas mo ako ngayon, hindi basta-basta mabubura ang kahihiyan na tiniis ko. Kapag naabot ko na ang realm integration, ibabalik ko sa iyo ng doble ang kahihiyan na dinanas ko noon. Hintayin mo lang, Yunlin. Sa pag-iisip pa lang na nakikita kang mapagpakumbabang nagmamakaawan ng kapatawaran, tuwang-tuwa na ako. Pagkatapos ng naisip na iyon, agad nagpadala ang ating bida ng sound transmission, si Yahong, halika na at salubungin ang iyong master. Mariing tumapak sa sahig si Hong Xianyi sa inis, ngunit napilitan pa ring lumapit habang nagbubulong sa sarili, eto na naman tayo. Ginagawa ko lang to dahil nirerespeto kita. Sa loob ng silid ng ating bida, hawak niya ang isang libro at walang pakialam na nagsabi, nakakatuwa itong martial arts novel. Mukhang pati mga tao rito ay mahilig din sa kwentong may sampalan at pagpapakitang gilas. Kung dito ako napunta, baka kumita pa ako sa pagsusulat ng nobela. Unang-una, Battle Through the Heavens. Siguradong sisikat sa buong bansa. Ang pangalan ng author ay Feng Huangtudo. Pumasok si Hong Xian mula sa labas, puno pa rin ng inis, at nagtataka, ano na naman ba ang pinagsasabi ng taong ito? Pagkatapos, nagclasp ng kamay at nagsabi, Master, may kailangan po ba kayong sabihin sa inyong disipulo? Iwinasiwas ng ating bida ang kamay, naglagay ng palanggana ng tubig sa harap at nagsabi, dumating ka na ba? Habang isinasawsaw ang mga paa sa palanggana, sinabi niya, halika, hugasan mo ang paa ng iyong master.